panahon na tumutukoy ng araw na weekly o lingguhan, o hindi rin tumutukoy sa araw na tumutukoy ng period. Hallelujah. Panahon. Praise God. Kung kailanman nang nangyayari, lagpas po. No? Sa Day of Pentecost. Yes, tumutukoy siya ng panahon. Pero hindi siya yung nalilimit, mga kapatid. Sa talagang siguro ito yung panahon. Kailan? Ito yung panahon na nagsisi ka na. Ito yung panahon na nagpatawad na ang Panginoong Diyos. Pinatawad ka na. May mga panahon yan, mga kapatid. Di ba? Siguro ito yung panahon na ikaw ay nag-uuna sa Panginoon. Pero hindi yon. Ang talagang eksaktong panahon, that day, is the day when you got the indwelling baptism of the Holy Spirit. Yun yung pag-inom mo. Praise God. Yun yung pagpasok ng buhay na walang hanggang sa ating katawan by His presence. Because that presence is not only the Father. Hallelujah. Therefore Jesus said, in that day you shall know. Hallelujah. Because the Father is with me. Amen? Yes. Ang Ama ko ay kasama ko, at kaming dalawa ay magmananahan sa inyo. Kung atin lang i-fast forward, mga kapatid, ang sabi po dito, Jesus verse 23, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. Yan yung araw na tinutukoy ng ating Panginoon. Nagtaka pa nga si Judas, kapatid ng ating Panginoong Hesus. Anong ibig mong sabihin, Panginoon, na sa amin ka magpapahayag? Hindi ba dapat sa buong mundo? Di ba nagtanong, mga kapatid? Hallelujah! Saan? Verse 22, and Judas said unto him, not Iscariot, nag-premise po siya, Lord, how is it that thou will manifest thyself unto us, and not unto the world? Maaring iniisip nila, mga kapatid, na in general sense, ang pagdating ng ating Panginoon is to show Himself to the world, to be recognized and to be received by the world. Hallelujah! But it is not the main purpose, mga kapatid. Hallelujah! He comes for the elect sake, mga kapatid. Siya po yung numarito para sa kanyang mga pinili. Sa mga pinili ng Ama, na sila yung mga potential na makalapit, mga kapatid. At sila po yung pinaglalaanan ng promise ng Diyos. Hallelujah. Kaya maraming salamat, mga kapatid. When you got baptized by the indwelling, not just the anointing, but the indwelling presence of the Father and the presence of the Son combined. Yan ang ating tawag, mga kapatid. The Holy Ghost or the Holy Spirit. Amen po. Dalangin ko, hallelujah, na ang lahat sa atin po dito ay makitaan ng Panginoon ng approval o qualification. Hindi katulad sa pagtatanong ni Judas. Ang sa tingin ni Judas, qualified ang lahat? Even the whole world? Qualified sila na makarinig? Qualified sila kung saan mag-manifest ang Panginoon? Pero hindi po yun, mga kapatid. Ang sabi ng ating Panginoon, they that keep my words, yun lamang o sa kanila lamang na nag-iingat sa aking mga salita, tumanggap sa aking mga salita. Amen po? Amen. Kaya there is a big danger, hallelujah, sa ating kapanahonan kung hindi natin makilala at matanggap ang mensahe sa huling panahon. Although maraming nagngangaral, mga kapatid,
at nagsasabi kung anong mga palatandaan. Ang iba nga, sa amin nga noon, sa aking pinanggalingan, ay sinisigaw namin yan. The only true evidence of baptism of the Holy Ghost is that you will speak in tongues. Pero dumating ang panahon, hallelujah, hindi na ako sumigaw ng gano'n. But I am still yet in that organization. Hindi na ako sumisigaw sapagkat nag-iiba na ang aking pakiramdam. Nag-iiba na ang aking pananaw. Nagda-doubt na ako doon po sa mensahe na yon na hindi tama. Amen? At ngayon na dumating na sa atin ang buong kaliwanagan, kaunawaan na ang bautismo ng Espiritu Santo, nag-i-escalate po siya. Ang sabi ng ating mahal na prophet, in the time of Martin Luther has a message. And his message at that hour is the qualifying factor kung paano makilala o tatanggapin ng Panginoon. Hallelujah. Ang mga believers. Pagdating ng kasunod ng mga mensahedor, mayroon din. Pagdating ng kasunod, iba naman na mensahe. Kaya pagdating ng mahal na prophet, lagtad na niyang sinasabi, the baptism, the evidence of baptism of the Holy Ghost is to receive the message of the hour. Hallelujah! Lakas na ang kanyang loob at sinasabi na, this is the message, this is the baptism. Sa paraang ito, makilala ang mga anak ng Diyos. Yung tumanggap sa mensahe na napapanahon. Amen. Yan ang karugtong sa sinasabi ng Panginoong Hesus. Sila na nag-iingat at nagtatago sa aking mga salita, iibigin sila ng aking Ama. Amen po? Hindi po ba tayo dapat mag-celebrate? Hindi mo ba tayo dapat bumalakpak? Hindi mo ba dapat tayo sumigaw at sumayaw sa harapan ng mundo at sabihin natin, oh Panginoon, maraming salamat sa dinamit-daming mga tao na nagbabasa ng kasulatan, sa dinamit-daming mga tao na nagpropropis ng mga Kristiyano, ikaw lang ang bukas ang matang nakakita. Hallelujah! Kaya kung minsan para akong taong nawawala sa sarili, kapag dumarating, hindi lang yung anointing mga kapatid. Kapag kumikilos at gumagalaw na ang indwelling presence of the Father and the Son within me, I will dance. I can dance like David danced. I can dance like David danced. I can sing like David sang. Hallelujah. Dapat mga kapatid, papasalamat tayo sa Panginoon. Yes. Hindi na tayo iniwan, mga kapatid. Hallelujah! Sabi po niya, he that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. Sila lamang ang totoong umibig sa akin. At kung totoo na yun ang pag-ibig, hindi po natatapos doon. That even the Son cannot produce, even the Son cannot sin, even the Son cannot, hallelujah, indwell by Himself without the presence of the Father. And therefore He was waiting, hallelujah, the approval of the Father, beginning from, if you accept my words, hallelujah, iibigin kayo ng aking Ama. Pero kung hindi mo mahalin at tanggapin ang kanyang mga salita, didiritso ka sa Ama? Ha? No way. Hindi ka kaibig-ibig. Hindi ka welcome doon. Kasi, sabi ng Biblia, he that hath the Son, hath the Father also. Yun lamang kumilala sa anak ang siyang kilalanin po ng Ama. At ngayon na ikaw ay nakilala na ng Ama, anong sabi ng ating Panginoon? This is now the day
Hindi yung araw na lumalakad ang anak sa ibabaw ng lupa. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, ang promise potential na nandoon. Pero hindi po niya magagawa. Praise God. Ang mag-transport sa kanyang sarili or kaya, hallelujah, magpapahayag sa kanyang sarili. Praise the Lord. Nakatulad, mga kapatid, sa ating natatanggap sa ngayon. Mari on the outward appearance. Katulad nung dalawang magkaibigan na nakasama ng ating habang sila'y naglalakad, nakakaramdam lang sila ng kakaiba. And that was the anointing. Hallelujah. But the promise of the indwelling still remain potential. Sapagkat doon lamang po sa Acts chapter 2 yun mangyayari, mga kapatid. Iniipon muna yung mga believers. Tinatry, tinitest sila, ginagrind, sinusubok. Praise God. Hanggang kung sino po ang makakaabot po doon sa upper room. Doon ang kanilang melting pot, mga kapatid. Amen po? Hallelujah. And still, even in this last hour, sa message ng mahal na prophet, praise God, na pamagat, the Easter Seal. No? Natatandaan ko lang, the Easter Seal. 1965. 65-0410, number 56. On that paragraph of 56, doon sinasabi ng ating mahal na prophet, until today, God is hunting out an honest heart. Hanggang ngayon, naghahanap ang Ama ng mga puso, ng mga taimtim at tapat sa Kanya. Hallelujah. Bakit sinusuri at hinahanap niya yun? Sapagkat hindi po sapat kung minsan ang sinasabi na ikaw ay matakutin sa Diyos. O ikaw ay mayroon ng manifestasyon sa pagiging mananampalataya. Praise God. Mayroong mga panahon o mga parte bahagi po dyan na iniintay natin ang Diyos Ama ang siyang mag-confirm. Diba? Confirmation. Parang nangyari sa ating mahal na dating presidente na nandoon ngayon sa dahig. Na mayroon silang confirmation hearing sa mga sinusuri nila, inaalam nila kung gaano nga ba katotoo. Back up or proven by evidence, not by just an issue, not just kung ano ang mga paninira. Hallelujah. But natimbang kahit ngayon, kung hindi pa naman siguro tapos, pero kahit ngayon, alam na ng taong bayan, alam na ng buong mundo. Praise God. Ang bigat. Kaya mga kapatid, minahal po ng taong bayan. Praise God. Minahal po ng buong mundo yung taong nagpamalas po ng katapatan. Hindi siya perfect, pero nagpamalas siya ng katapatan. Praise God. But now God is hunting. Maybe, mahina man, praise God, maliit lang, hindi katanggap-tanggap sa tao o kaya sa mundo o sa lipunan. Pero sa Amang Diyos o sa ating Diyos, katanggap-tanggap ang ating paglilingkod. Dahil bagamat mayroon tayong mga limitasyon, hindi tayo nagpapaanod, hindi tayo tumitigil, hindi tayo huminto dahil mahirap ang paglilingkod. Hindi ka nahihiya dahil nakakahiya ang magpatotoo at sabihin na paniwalaan kaya ko. Matatandaan kaya nila o katanggap-tanggap kaya ang patutoo kong ito?
Basta ipinagtatanggol mo lang, mga kapatid. Wala na sa iyo kung sino ang kikilala sa iyo o tatanggap sa iyo. Basta ipagtanggol mo lang ang katotohanan. Sabihin mo lang, padainin mo sa iyong isip, sa iyong bibig, bahala na sila. Sila na ang may pananagutan. Ang Panginoong Diyos na ang siyang nakakaalam kung saan yun hihinto, kung saan yun, kanino yung e-epekto, sino sa kanila ang dinaanan at bumalik. Kaya sabi ng Panginoon, bawat salita niya ay hindi babalik na mawalan ng kabuluhan. Kundi ito po ay mag-a-accomplish doon sa kanila na kanyang pinapadalhan. Amen po? Kung sakali nakarinig sila at hindi nag-effect ang salita ng Diyos, hindi sila yung pinadalhan. Kabahagi lang sila doon sa sinasabi ni Judas. The world. Pero sabi ni Jesus Christ, no, not for the world, but for those who love my Father, those who keep my words. Hallelujah. He that loveth me, and is a love of my Father, and I will love him, and we will manifest myself to him. Amen. Ano yun sa Tagalog? We will manifest ourselves unto him. Kami po ay mananahan. No? Dito sinasabi, we love him and will manifest myself to him. Pero dito sa verse 23, sabi ko dito, we will come unto him and make our abode with him. Amen? Hindi siya magmamanifest at aalisan ka, iiwanan ka. Yes, magmamanifest siya, but titigilan ka niya sapagkat siya ay mananahan sa atin. He must see to it, mga kapatid, that the very purpose, hallelujah, ay mananaig. Amen po? Ayon sa kanyang sakdal na kalooban. Kaya nagiging imposible nga sa pananalita. Even the prophet, ang sabi po niya, how can a man receive the baptism of the Holy Ghost and still deny the word of the Bible? Hindi po yun maaari, mga kapatid. If you got the baptism of the Holy Ghost, hallelujah, every word, maybe mayroong di mo antimanong naiintindihan, but that word, hallelujah, has the potential to manifest and to be recognized sapagkat yung owner, yung inspirer, yung isang makakagawa na ipakilala niya ang mga salita na yun, ay nandoon lang. Kasama lang natin ang ating session, no? Ang ating mentoring araw-araw. 24